For the past week, for just the review, we talk about the choice of happiness, na kailangan ang kasiyahan ay pinipili mo rin sa sarili mo, na kahit malungkot, ay pilitin mong maging masaya. Sapagkat ang magtatakda ng ating kasiyahan, bukod sa Diyos, ay ang ating sarili. The creation of happiness, na bagamat may mga bagay na wala sa'yo, pero meron at merong kaparaanan at merong iniiwan ng Diyos upang ikaw ay maging masaya. We talk about the confusion of happiness, na pagdating sa usapin ng kasiyahan, hindi lang dapat na masaya ka, hindi lang dapat masaya sila. Dapat kinukonsider mo rin kung masaya ba ang Diyos. Sapagkat maaaring sa ating buhay, marami ngayon ang, kung tatanungin mo naman sila, sila ay masaya. At hindi lamang sila masaya, kundi masaya ang iba para sa kanila. And it seems complete. Pero pagdating sa equation of happiness, hindi mo pwedeng tagtagin yung ano ang masasabi ng Diyos. Layunin ng Diyos na tayo ay maging masaya. At parte ng pagiging masayang yun, dapat masaya ang Diyos. So, confusion. Maraming mga kasiyahan sa mundong ito ang nakalilito. The Bible says, there are things that seems right. May mga bagay na mukhang tama, mukhang masaya, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan at kalungkutan. Kaya dapat marunong tayong kilalanin ang mga tunay na kasiyahan. And then last week, we talk about the completeness. Okay na yung masaya ka, masaya sila, pero ano yung kulang? Ano yung kukumpleto? The completeness of happiness. And of course, walang iba kundi yung ating kasiyahan na nandoon ng ating Panginoon. We talk about last week, the completeness of happiness. Sa definition ng mundo, pwedeng mawala ang equation ang Diyos sa equation ng buhay nila. Pinag-usapan natin na talagang hindi tayo magpapaka-hipokrito na hindi masaya ang mga material na bagay. Talagang masaya pagka nakakakain ka ng pinakang masasarap. Masaya kapag ikaw ay nakapupunta sa mga pangarap mong lugar. Masaya kung pag may mga achievements ka sa buhay. Masaya pag napopromote ka. Masaya kapag buo ang iyong pamilya. Masaya kapag malakas ka. Sa mga bagay na yan, halos wala nang hahanapin. Pero sa isang mananampalataya, actually hindi lang mananampalataya, sa lahat ng tao, yan ay hindi mali, pero hindi buo. Sapagkat kailangan nating balikan ang disenyo ng Diyos, nung saan sinabi niya na ang lahat ay perpekto at masaya. And then way back then in the Garden of Eden, when God designed everything, for 6 days, God created everything. At laging sinasabi ng Panginoon, let there be light. And it was good. Masaya nung may ilaw. Let there be waters. Magkaroon ng mga hayop, magkaroon ng mga tanim. Laging sinasabi ng Panginoon, it is good, it is good. Masaya. Lalo pa nung ginawa ng Panginoon ang tao at ang babae, sabi ng Panginoon, it is very good. Everything is perfect then. Yun yung definition ng complete happiness. May tirahan ng tao, may nakakain ng tao, may karelasyon ng tao, may hanap buhay ang tao, malakas ang tao, maganda ang tanawin ng mga panahong yon, at higit sa lahat, kasama nila ang Panginoon. But simula nung nagkasala ang tao, at pinili ng tao na masundin ang panlilinlang ng dyablo, nasira ang lahat ng plano. Nadungisan ang perpektong buhay na ito at pumasok ang kamatayan at kalungkutan. But because God is gracious and merciful, unti-unti niyang ibinabalik ang tao sa kabutihan at sa kaligayahan. Matapos na si Eva at si Adan ay mapaalis sa lugar ng hardin, everything were cursed. Sinumpa ang lahat. Pero gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos na hindi sila hinayaang hindi makabangon. Sa paglabas nila sa buhay ng hardin, nandun pa rin ang kanilang buhay. Bagamat sinabi ng Panginoon kamatayan,
Pero hindi lamang ito sa hinaharap, kundi kamatayang spiritual. Pagkalabas nila ng hardin, sila ay nakakakain pa rin at unti-unting bumabalik ang kalang kaligayahan. Sila ay naging hubad pero sila ay dinamitan ng Panginoon. Sila ay may naging tirahan, nagpatuloy ang kanilang relasyon, nagkaroon sila ng anak, at sila ay nagpunta sa iba't ibang lugar. Nakabalik ang tao, unti-unting nakabangon at unti-unting ibinabalik ang kasiyahan. Pero may isang bagay na hindi na ibalik ng tao noong mga panahong iyon. Kaya dumating sa punto na sa panahon ni Noah, ginunaw niya ang mundo sa pamamagitan ng baha. Sapagkat ang tao, maaaring sila ay kumakain pa rin. Maaaring sila ay may pamilya pa rin, may trabaho pa din, may tirahan pa din. Pero isang bagay na nandun sa hardin, bakit naging kompleto at masaya ang tao? Yung nandun ang Diyos, kasama nila ang Diyos na lumalakad. The quest in this life is to find that missing link in our happiness. Because that is the original design of God. Di ba pag may mga binubuo kayo na parang kulang, kailangan balikan mo uli yung, lalo pa yung mga puzzle na mga sobra, yung mga binubuo. Kailangan balikan mo ang mapa, anong nawawala. Lalo pa kung ang nawawalang yun ang isang pinakang mahalagang nawawala. Ganon din ang buhay. Ang tao ay pilit na binubuo muli ang buhay na ito upang maging masaya. At maraming bagay na talagang nagpapasaya. Sa panahon ngayon, tulad ni Eva at Adan, kumakain pa rin ang tao, may tirahan pa rin ang tao. Nandyan pa rin ang mga kasamahan, ang mga kaibigan, ang mga relasyon. Nandyan pa rin ang mga magagandang tanawin, unti-unting naibalik. Pero hanggat hindi mo na ibabalik yung relasyon mo sa Diyos, hindi magiging masaya ang tao. That's why sinabi ng Panginoon, sa oras na kainin mo ang bunga na yan, ikaw ay mamamatay. Hindi lamang pisikal na kamatayan ang ating tinutukoy, kundi ang sinasabi ng Panginoon doon, sa oras na piliin mo na magkasala, sa oras na ang tao ay, ang kasalanan ay makapasok sa buhay ng tao, tayo ay mamamatay sa ating relasyon sa Diyos. Kaya ang layunin ng buhay na ito ay papaanong ikaw ay makababalik sa ating relasyon sa Diyos. At sa ating pagkakilala sa Diyos, nakita natin na simula nung ikaw ay nakabalik sa Diyos, papaanong ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng kompletong kaligayahan. We talk about our slavery from the past. Pinag-usapan natin yung kaligayahan na naidulot ng Diyos sa punto na kung babalikan mo lang kung papaanong tayo ay naging alipin. Tayo ay naging alipin ng mundo, ng sanlibutan, ng dyablo. Tayo ay naging alipin ng kasalanan. Pero mula sa mga bagay na yon, dun pa lang sa puntong pinalaya tayo ng Diyos. I once blind, but now I can see. I once was lost, but now I'm found. Yung quest ng tao, na ang tao nakatingin lang, simula pagkabata pa lang, anong pangarap mo? Ang magulang may pangarap para sa anak, ang anak may pangarap para sa sarili. Na ako'y mag-aaral, ganitong kurso, magtatrabaho, magpapamilya. That is the quest of life. But the real quest of life ay paano ka makakabalik sa Diyos. At maraming mga tao patuloy na alipin ng kaisipan na akala nila ang purpose lang ng buhay ay yung magampanan ang mga gawain, ang mga tungkulin sa mundong ito, ang mga pangarap. Pero bilang isang mananampalataya, kung titingnan mo, bagamat hindi ikaw yung napakatalino para mabuksan ang kaisipan, hindi naman ikaw ay napakaginhawa at napakaganda ng kalalagayan, who are we? Sino ka para tayo ay makakilala sa Diyos? If we will think about the slavery from the past, na maaring wala man ang mga lahat ng material ng bagay na inaasam mo, but the Bible says, what shall profit a man if he gained the whole world yet he lost his own soul? Anong pakinabang na nakuha mo ang lahat ng yan, pero ang kaluluwa mo ay naliligaw at patungo sa kapahamakan? What makes you happy and complete in Christ is slavery from the past. Tingnan mo na lang,
Wala ka man ng mga bagay na nakikita mo sa iba. Pero yung ikaw ay linigtas ng Panginoon mula sa kapahamakan, mula sa pagkakaalipin, dun pa lang pwede na tayong maging masaya. If we are talking about our past. Pero alam nyo, kahit anong mga kasiyahan, pagtapos na at walang kasunod, naglalaho din. Yung mga okasyon na walang kasunod, nagtatapos din. Pero alam nyo, ang maganda sa Panginoon, hindi ka lang niya binigyan ng pagkakataong maging masaya kung titingnan ng iyong nakaraan, but He also give you stability in the present. Yung sa kasalukuyan, binigyan ka ng Panginoon ng kakayahan na maging matatag at lumaban sa buhay. Na bilang ang Diyos ang iyong pinakang mainam na pundasyon, na bagamat ang mundo ay inayanig, pero kung ang Diyos ang iyong sandigan, ito'y hindi magigiba. Ang sikreto ng isang Kristiyano ay hindi dahil sa anuman ang kanyang kakayahan, kundi kung ano ang kakayahan ng Diyos. Kaya nakapagtataka na kung ikaw ay isang Kristiyano, nalulungkot ka din, nawalan ka din ng mahal sa buhay, may mga pagkakataon na nagkukulang din, may mga pagkakataon na ikaw ay nagkakaroon din ng karamdaman, but what makes you going? What keeps you going? Bakit nakatayo ka pa rin? Bakit lumalaban ka? Because there is stability in the present. Kaya ang isang Kristiyano, anuman ang sitwasyon, anuman ang posisyon, nagagawa niyang magalak sapagkat alam niya na Diyos ang kanyang sandigan. If we will talk about the future, there is a security in the future. Na hindi lamang sa nakaraan, hindi lamang sa kasalukuyan, maging sa kinakaharap. Ang isa sa pangamba ng mundo ngayon ay papaano ang bukas. Kahit nga yung isang taong pakiramdam niya siya ay stable na, nangangamba pa rin. Kung titingnan lang natin kung anong meron tayo, kung ano ang nangyayari sa mundo, talagang nakakapangamba. Pero dahil alam natin ang Diyos ang siyang may hawak ng lahat, there is a security in the future. That if God is before us, who can be against us? That there is a greater plan, not just in the past, present, and in the future, but we can smile on eternity. Na ang isang Kristiyano, hindi lamang pinasaya ng Diyos kung titingnan ang kanyang nakaraan, pwede kang ngumiti sa kasalukuyan, at pwede kang ngumiti sapagkat secure ka sa hinaharap. But those 1 to 3 are bounded by time. But when we talk about eternity, it is not just lifetime, it is eternal. Walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoon. For me to live is Christ and to die is gain. At yan po mga bagay na yan ay mararanasan lang ng mga kumilala sa Panginoon. So, ano ba yung bagay na kukumpleto sa atin? At paano kasasaya sa piling ng Panginoon? Yun yung maganda natin pag-usapan sapagkat hindi rin po agad garantiya na pag nasa Panginoon ka, masaya ka. May mga panuntunan po ang Biblia. So, medyo dagdagan natin ng yung completeness. Paano ka sasaya sa ating Panginoon? Unang-una sa lahat, you need to be saved. Yun po ang pinakang foundation ng lahat, na kailangan mo munang maligtas, kailangan mong papasukin ng Diyos sa iyong puso bilang tagapagligtas. Sa ating mga bisita, nawa ito inyong maunawaan. Ito po ang pinakang aral ng Baptist. Hindi po ito relihiyon. Ang mas pinagbibigyan natin ng tuon ay yung ating relasyon sa Panginoon. Yun po ang pinakang purpose ng iglesyang ito, na kayo ay dalhin sa isang relasyon rather than religion. Maraming relihiyon sa mundong ito, lalo pa sa Pilipinas. Napakaraming relihiyon. Pero wala sa mga relihiyon ang makapagbabago at makapagtutuwid ng buhay ng tao. Ito ay sa pamamagitan ng pagpasok muli sa nasirang relasyon sa Diyos. At sinabi sa John chapter 1 verse 12, "But as many as receive Him," sa mga nagsisampalataya at tumanggap sa Kanya,
To them gave He the power to become the sons of God. Binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Maging sa mga nanampalataya at naniwala. To be saved. Bilang isang tao, tungkulin natin. At it is our desire na tayo ay maligtas sa mga bagay-bagay. Pero dapat naiintindihan din natin na hindi lamang ang liniligtas natin ay ang ating pisikal, maging ang ating kaluluwa. Kaligtasan. At sa isang mananampalataya na, hindi lang dapat sapat na alam mong ligtas ka na, dapat may katiyakan ka ng kaligtasan. We cannot judge everyone if they truly accepted the Lord Jesus Christ. Pero malalaman mo sa iyong sarili at ihahayag ng iyong buhay kung totoo ang iyong pagkilala sa Diyos. Naalala ko nung araw, sa aming magkakapatid, hanggang ngayon, pagka merong may karamdaman, ang pinakang mahirap pagalingin si Pastor Lem. Ayaw na ayaw niya ng ospital. Diba? Parang si Kuya OG din eh. Yung mga turok. May health card yan, pero di bali nang hindi daw magamit kahit nagbabayad kayo sa mga ospital. Eh nung araw, ang mama, pag nagbibigay ng gamot, diba? Marami yan sinusubo. Hindi gumagaling. Isang linggo na hindi gumagaling. Natagpuan na lang isang araw yung unan sa ilalim, punong-puno ng gamot. Yung pala, pagkainom, sinisingit lang sa mga ilalim. Nga, patingin nga, nakatago pala. Sayang ang paracetamol, sayang ang Biogesic. Yung alam mong isinubo na, pero walang paggaling kasi hindi talaga linunok. Ganun ang kaligtasan. Marami ang naisubo na, pero hindi gumaling sapagkat hindi talaga tinanggap, hindi talaga linunok. Kaya dapat maintindihan natin, mas lalong nakalulungkot yun. Nakalulungkot yung ibinahagi mo ang kaligtasan pero hindi tinanggap, reneject. Pero mas nakakalungkot yung akala mo na inom mo, pero hindi mo pala nainom. So make sure of your salvation. Sa mga bata, sa mga young people na naririto, dapat maliwanag sa atin yun. Maliwanag yung kaligtasan. Na ito ay hindi dahil sa impluwensya ng iba, but it is my personal decision. Na minsan sa aking buhay, naiintindihan ko na bakit ko kailangan ang Diyos. Hindi lang dahil kailangan ko makapagtapos, hindi lang dahil kailangan kong kumain, hindi lang dahil pag ako'y may sakit. Mostly, yan ang dahilan bakit hinahanap ang Diyos. Pero yung mga bagay na yan, kahit wala kang Diyos, nasusolusyonan ng tao. Ayun yung mga wala rin naman Diyos, makain din. Meron silang kaparaanan. Yung mga walang Diyos, may paraan din para sila gumaling. Yung mga walang Diyos, nakakabangon din sa buhay pag may mga problema. Pero may isa kasing bagay na hindi kayang gawin ng iba, na Diyos lang ang makapagagawa. Yung pag ang tao ay namatay, sa pagharap natin sa hukuman ng Diyos Ama, walang ibang titingnan ang Diyos Ama, kundi ang puso mo, kung meron bang Kristo. Siya yung tinatawag nating covering of our sin. Atonement. Atonement of our sin. When Christ died on the cross, yung puso nating madumi, natakluban ng dugo ng Diyos. Yun yung pagpapatawad. Kung haharap tayo sa Diyos Ama, nang wala ang tunay na pagkilala sa Diyos Anak, puro masama ang makikita sa atin. But because Christ is in our heart and we are covered by His blood, that is the atonement. Napakahalaga na maunawaan natin na kailangan mo ang Diyos hindi lang dahil dito sa lupa, kundi dahil may langit at impyernong naghihintay. We should know the salvation and the assurance of salvation. Paano mo malalaman kung ikaw ay kumilala sa Diyos? Sabi ng Biblia, you shall know them by their fruits.
Paano malalaman yung saging kung saging talaga? Pag namunga. Paano malalaman yung halaman kung talagang naitanim yung buto pag namunga? Ganon din sa ating buhay. Magbubunga at magbubunga ang Diyos. Hindi man bigla. Nandun pa rin tayo sa ating old nature minsan. Tayo ay nagkukulang, nagkakasala, pero hindi pwedeng hindi magbubunga. May mga bunga lang na matagal, pero kung isang mananampalataya yan, hindi ka mamamatay nang hindi ka nagbunga. How will you know that you are really saved? The Bible says, "My sheep hear my voice." Yung aking mga anak, yung aking mga tupa, naririnig nila ako. At hinahanap ko sila. At sila'y sumasagot. Pag nandiyan kayo sa Robinson, at nawawala ang inyong anak, at tinawag niyo ang kanilang pangalan, lalo pat buo, diba? Naalala ko ang mama. Pag galit yan sa akin, tinatawag niya ng pangalan ko ng buo, John Henry. Ba, parang grade 2 attendance lang Pero alam ko yung boses na yon. Pag ikaw ay nasa mall at naliligaw at tinatawag ka ng iyong magulang, hindi haharap yung iba at sasabihin sa iyong, "Papa." Di ba? Hindi mo anak yun eh. At ganoon din naman yung iba. Kahit sumagot sa iyo pero hindi mo siya anak, hindi mo siya lilingunin sapagkat alam mo, kilala mo yung anak mo. Ang isang mananampalataya, bagamat siya minsan ay nalalayo sa Panginoon, tumatawag lagi ang Diyos. May mga pagkakataon lang na tayo nalilibang, hindi natin masyadong binibigyan ng pansin. Pero kung ikaw ay mananampalataya, alam mong may kurot sa iyong puso na alam mong hinahanap ka ng Diyos. At pagpalagay na hindi mo hanapin ang Diyos, ang sabi ng Diyos, the parable of the sheep, ilan ba yun, Brother John? 99 ba yun? 100? May 100, nawala yung isa. Kung tutusin, dami pa naman ito. Hinanap ng Diyos kasi tupa niya yun Kung talagang sa Diyos ka, una, hahanapin mo uli siya. Pangalawa, hahanapin ka niya. If you proclaim that you are a Christian, na wala ka, at hanggang sa dulo ng iyong buhay, hindi mo siya nahanap at hindi ka nahanap, there's a big question in your heart. Because the Bible says, if this is my sheep, hahanapin ko yan. At salamat na lang, marami sa atin na magpapatotoo na sa haba-haba man ng ating pagtalikod sa Diyos, for the second time, for the third time, for the fourth time, ibinabalik at ibinabalik tayo ng Diyos sa Kanyang presensya. And it's all through the grace of God. Walang makapagmamalaki na simula't simula, nandito ako, hindi ako nawawala. May dalawang klaseng prodigal son. Yung isa yung talagang umalis sa piling ng hari. Yung isa nandun sa templo. Pero ang puso, malayo sa Diyos. Hindi man tayo nawala ng katulad ng iba, pero dumating sa punto ng ating puso, malayo sa Diyos. Nandito tayo, pero parang hindi natin maintindihan. Pero salamat na lang sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig sa Kanya at sa salita ng Diyos. Patuloy niya tayong hinihikayat hanggang sa tayo ay manumbalik sa relasyon. So if you want to be happy, you need to be saved. It's another thing, or being complete and happy with Christ doesn't depend on your profession of Christ, but your possession of Christ. Hindi sapat yung sinasabi mong tinanggap mo na ang Diyos. Hindi sapat yung sinasabi mong Kristiyano ka na. That is professions of your mouth. I profess. Parte ng ating pagkilala sa Diyos, di ba, nanalangin tayo, tinatanggap ko siya bilang sariling tagapagligtas. That is by mouth. But there should be also possessions. Ibig sabihin, yung talagang kasama mo siya. Alam nyo, dapat maintindihan natin, if you are saved from someone or something, yet in the end,
you're still lost and doomed. That's not a complete salvation. Kung ikaw ay naligtas man sa isang kalalagayan, sa isang pangyayari, pero bandang huli ay nasira ka din. Uli-uli yung nangyaring yun, that is not a perfect salvation or complete happiness. Halimbawa, nagkasakit ka. May mga ginamit upang maligtas ka, yung gamot. Sa mga senior, yung dahon. Hindi ko alam kung anong dahon yan. Yan yung nagligtas sa inyo eh. Yan yung mga nagligtas sa inyo. Sa iba ay magaling na doktor. Pero bandang huli, after 5 years, nagkasakit ka uli. Gamot na naman, hospital na naman. Di ba? Kung ano-ano naman. Nakarecover ka uli. Pero nagkasakit ka uli. Paulit-ulit hanggang sa namatay tayo. Naligtas ka lang pansamantala, pero bandang huli, kamatayan din pala ang pupuntahan. Yan ay kaligtasan. Pero hindi mo masasabing walang hanggang kaligtasan. Na-depress ka, may nagpasaya sa'yo. Akala mo yun na, pero may problema pa rin palang paparating. Hanggang sa nakabawi ka uli, pero hindi pala nauubos tong problemang ito. Hanggang sa namatay ka, may problema ka pa rin. May mga bagay na nagtawid, nagligtas sa'yo, pero bandang huli, hindi rin naisakatuparan yung hanggang dulong kaligtasan. Nakaligtas ka sa kapahamakan, nakaiwas ka sa aksidente ng sasakyan, tapos nakaiwas ka sa lumulubog na barko. Ba, may pagsapusa ka. Nakaiwas ka dun sa nasunog na building. Pero bandang huli, patay ka din. You see, maliligtas at maliligtas ang tao. Pero lahat yan temporary lang. Ang tao, after lang doon sa kaligtasan, habang nabubuhay. Pero hindi naiintindihan ng tao na meron kang dapat na mas bagay at lugar na dapat iligtas mo ang sarili mo. Yung lugar ng impyerno. At yun ang ino-offer ng Diyos. Yung kaligtasang walang hanggan sa piling niya. Yun ang kaligtasan na ino-offer ng Diyos. Kaligtasan na tungo sa walang hanggang buhay na may kasiyahan. Kaya nga sabi ng ating awitin, ligaya ng buhay. Diba? Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Unless you accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior, your life cannot be complete. So yun yung unang bagay. Napakahalaga na siguraduhin mo muna paano magiging buo at masaya, kasi nandun tayo sa completeness in Christ, no? Malibang tanggapin mo muna siya, you need to be saved. Pero sa aking pangalawang punto, at dito tayo magtatapos, hindi po sapat na ligtas ka. Hindi mabubuo ang iyong kaligayahan sa pagtanggap lang sa Diyos. May mga tuntunin ang Biblia para tuluyang mabuo yun. Because you need to be saved, but you need to serve. Amen? You need to serve. Actually, 7 ito, pero 2 lang muna. Psalm 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Matapos na ikaw ay maligtas, ano ang package? Sa oras na tanggapin mo ang Panginoon, naibalik ang iyong relasyon, at ang kapalit nito ay walang hanggang buhay sa lugar ng langit sa piling ng Diyos. Marami tayong bisita, medyo pinapasadaan ko lang. Yun yung package sa pagtanggap mo sa Diyos. Masaya yun. Pero, nung tinanggap mo ang Diyos, kung ang prize pala niyan ay langit,
Pwede ka nang kuhanin ng Diyos agad eh. Kasi langit nga ang bottom line eh. Nung sinabi mong tinatanggap kita Panginoon bilang tagapagligtas, pwedeng rapture na agad, pwedeng kuhanin ka na agad ng Diyos. Pero bakit hinayaan ka pa ng Diyos na nandito sa lupa? Maraming layunin ang tao. Bakit nasa lupa? Minsan ang iniisip natin, salamat sa Diyos sapagkat nandito pa ako. Maitutuloy ko pa yung bahay, makapagtatapos pa ako, makapagpapagawa pa ako, marami pa akong maabot. Kasama yan sa layunin ng Diyos. Pero ang layunin ng Diyos, bakit binigyan ka ng kaligtasan at nasa lupa ka pa? Sapagkat gusto ng Diyos, paghandaan mo naman ang pagpunta mo sa langit. Sapagkat pagharap natin sa Diyos, tatanungin din ng Diyos, sa buong buhay na ibinigay ko sa iyo, 80, 70, 50, ilan sa buhay na yan ang masasabi mong naging bahagi ako o pinakinabangan ko sa paglilingkod mo sa gawain ko? Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na yung buhay natin hindi lang nag-exist for earthly purpose. We are talking about service. You need to serve. Simula sa ating pagkabata pa lang na tayo ay unang pinagsisilbihan hanggang sa dahan-dahan tayong natutong manilbihan sa ating mismong sariling pamilya. Hanggang sa tayo ay nagsisilbi sa mga tao, sa paaralan, nagsisilbi ka sa iyong mga amo, pinakikinabangan ang buhay mo, ang oras, ang panahon, ang lakas ng mundong ito. Pero sa oras na tinanggap mo ang Diyos, dapat ang buhay mo naging kapaki-pakinabang din at nagamit ang iyong panahon, ang iyong lakas, ang iyong katas sa gawain ng Diyos. We are not just saved. We are saved to serve. Sa aking naging buhay, sa ngayon at noon, naranasan ko ring mamangka sa 2 ilog. I conform to this word. Sinubukan ko din ang mga bagay na wala sa kalooban ng Diyos. And I serve the Lord, bagamat hindi magandang pinagsasabay yun. Pero alam ko at alam nyo na bagamat parehas nating nasubukan, pero sa bandang huli, I came to this decision na mas masayang maglingkod sa Diyos. Naranasan nyo ang mga gawain sa mundong ito. Masaya. Pare-parehas lang, masaya, nakakapagod. Pero subukan nyo na ipagamit ang buhay nyo sa Diyos. May kakaibang saya. Kakaibang saya. Sabi ng awitin, there is joy in serving Jesus. Joy amidst the darkest night, na bagamat malungkot, pero ito yung nagpapasaya sa iyo, bagamat mahirap. For I've learned the wondrous secret that I'm walking in the light. There is joy, joy in serving Jesus. Joy that throbs within my heart. May hindi maipaliwanag na dahilan na every time na ginagawa ko to, lalo na't para sa Panginoon, hindi man ako nababayaran, volunteer man, mahirap man, pero masaya. Hindi lamang nasa Diyos. Sa mga bisita, siguro, unti-unti pa lang natin nauunawaan. Hindi lamang dapat ikaw ay nasa Diyos. Dapat natututunan mo maglingkod sa Diyos. Wala ang Diyos dito. I mean, the present body of Jesus Christ. Wala kaming rebulto, wala kaming pinupunasan, wala kaming inaalayan. Pero nung umalis ang Diyos, may iniwan ng Diyos. Yung iglesia. At ang iglesia ay sinasabing katawan ng Diyos. So kung, sabi ng Diyos, kung mahal mo ako, mahalin mo ang aking iglesia. So sa pagpapakita ng ating pagsiservisyo, pagmamahal sa iglesia, ipinapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Kakaibang kaligayahan na hindi mo mararanasan unless you learn not just to be saved, but to serve the Lord. Ibabalikan natin yung ating mga naging paglilingkod. May mga pagkakataon na talaga na hindi tulad ng dati. If not all, but I think most of you will testify
napakasaya ko noon nung naglilingkod ako sa Diyos. Diba? Tanungin niyo yung mga naging worker dito, kahit minsan hindi naman compensated ng ayos. Kung di man worker, naging driver ka minsan, naging tagalinis ka dito, nanulungan ka sa church, nagluto-luto tayo dati. Iba yung galak ng ang ginagawa mo para sa Panginoon. Namimiss natin yung mga ginagawa natin, yung mga ministry. Kahit mga simpleng gawain, basta para sa Diyos, masaya. Bakit ba masayang maglingkod sa Diyos? Naglilingkod kasi tayo sa tao eh. At talagang part of life yan. Pero bakit malagang maglingkod sa Diyos? Masayang maglingkod sa Diyos. Unang-una, because serving the Lord is returning. Ano pong ibig sabihin nun? Serving the Lord is returning. Na pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, hindi mo lang pinapasaya ang Diyos, bumabalik yung saya sa'yo. Meron kasing mga paglilingkod na ang goal mo lang ay mapasaya yung amo mo. Ang goal mo lang ay mapasaya yung boss ko. Ang goal ko lang ay mapasaya yung pinaglilingkuran ko, pero sa totoo lang, hindi na ako masaya. Pero alam nyo ang masaya sa Diyos? Pag ikaw ay gumagawa ng para sa Diyos, lalo tama ang iyong puso, ibinabalik sa iyo ng Diyos yung kasiyahan na yun. Higit pa. Kaya nga ang consideration pag napasaya mo ang Diyos, sigurado sasaya ka din. May paliwanag na bagamat ako'y pagod, ako'y may sinakripisyo, pero dahil ginawa ko to para sa Diyos, may kakaibang saya. And there is, serving the Lord is returning. Hindi ka lulugihin ng Diyos. Hindi ka man compensated by material things. Pero yung bottom line ng buhay, yung sumaya, yun yung ibinibigay ng isang tao na naglilingkod sa Diyos. Serving the Lord is returning. Serving the Lord is welcoming. Bakit masayang maglingkod sa Diyos? Because serving the Lord is welcoming. Anong ibig sabihin po nun? Walang pamantayan ng Diyos sa paglilingkod. Liban na lamang sa talagang ang puso mo ay totoo. Sa ibang bagay, gustuhin mo mang maglingkod dun hindi ka tanggap Pag pumasok ka sa mga airlines, alam ko may height condition yan. Hindi welcoming lahat. Pag pumasok ka sa mga matataas na kumpanya, nakalagay doon, with pleasing personality. Diba? Pagtingin mo sa salamin, diba? Parang personality lang ang meron ako Merong mga paglilingkod na gustuhin mo magtrabaho doon, pero hindi ka nakapagtapos. Yung nakikita mo sa mga hotel na may kumakantang magaganda, gustuhin mo makikanta doon, hindi ka pa kakantahin doon, hindi pasado ang boses mo. Alam niyo ang maganda sa paglilingkod sa Diyos? Serving the Lord is welcoming. Lahat tayo pwedeng lumapit at maglingkod sa Diyos. Ano man ang kakayahan mo, hindi ka man nakapagtapos, ano man ang nakaraan mo, hindi ka man tulad ng iba, pero pwede kang gamitin ng Diyos. Why? Serving the Lord is welcoming. Lahat tayo binigyan ng Panginoon ng kakayahan, ng talento na maging kagamit-gamit sa Kanya. Serving the Lord is fulfilling. May kakaiba, fulfilling, completeness. Na alam mo sa buhay na ito, na hindi mo lang nagagampanan yung tungkulin mo sa pamilya mo, tungkulin mo sa sarili mo, tungkulin mo sa amo mo, tungkulin mo sa gobyerno, na nagagampanan mo yung tungkulin mo para sa Diyos. It is fulfilling. Na alam mo yung purpose ng inyong buhay na hindi lamang umikot sa mundong ito, kundi umikot din nakasama si Kristo. Serving the Lord is fulfilling, and serving the Lord is rewarding. Bakit masaya? Sapagkat alam mo na sa lahat ng ito, pagdating mo sa langit, hindi nabubura ang record ng Panginoon. When we go to heaven, God will not look for the records of your material things. Pagdating natin sa langit, hindi tatanungin ng Diyos, anong huli mong naging cellphone? Anong naging sasakyan mo dyan? Ilang lupa ang na-acquire mo? Anong natapos mo? Hindi masama yan, pero hanggang lupa nga lang yan Kaya nga iiwan Pagdating mo sa langit, hindi tatanungin ng Diyos, anong naging position mo sa gobyerno? Magkano naging sahod mo dyan? Ang tatanungin ng Diyos, ng Panginoon, di ba? Ano yung nagawa mo
para sa gawain ko. Sa Bible, merong parable, di ba? Yung ipa. Susunugin ng Diyos ang iba at ang matitira yung tunay lang na para sa Kanya. Serving the Lord is rewarding. Hindi humadamot ang Diyos. Alam ng Diyos na nasa lupa tayo. We are bound to serve others. Talagang may mga pinaglilingkuran tayo. But may we not forget that He is the Lord of Lords. He is our Master. Siya ang pinakang ating boss. Dapat nag-iisip din tayo na may ginagawa para kay Kristo. May kakaibang saya na hindi mararamdaman kahit tinanggap mo na ang Diyos, malibang matutunan mo, ano kaya yung pwedeng gawin ko para sa Diyos? Being a Christian is not just about going to church. Siguro kung tayo ay mga bago pa lamang, pero unti-unti dapat maunawaan nyo, someday, I will leave this comfort zone and I will do something for this church to serve the Lord. That's why we call this worship Sunday, worship service. Worship is through thanksgiving. Umaawit tayo, but when we say service, I will do something for the Lord. Hindi ho lahat tayo tinawag dito sa harapan para mag-preach, wala nang makikinig. Hindi rin lahat tinawag na mag-choir, wala nang makikinig. Hindi rin naman lahat tinawag na nandun sa multimedia. Iba-iba ho ang gawain ng Diyos. Sa iba't ibang paraanan, isipin natin saan ako pwedeng tumulong. Malawak ang gawain ng Diyos. May mga pagkakataon na hindi ako sagana sa time, hindi ako sagana sa talent, sapagkat naubos na, talagang pagod na ako. Pero may ibang kaparaanan pwedeng gamitin ka ng Diyos. Malawak ang gawain. Pwedeng ikaw ang kamay, pwedeng ikaw ang paa, pwedeng ikaw ang mata. Kung talagang ikaw ay wala ng panahon, sa pamamagitan ng pagbibigay, that's also serving the Lord. That's also ministry. Dahil baka sila yung maraming oras, wala ka. Pero dito ka naman sa ibang bagay pinagpala. Malawak po ang gawain. And I thank the Lord. Nagpapasalamat ako sa church na ito. This is not just a one-man church. Salamat sapagkat taon-taon, buwan-buwan, na itatawid natin ang iglesia. Hindi lang dahil may Diyos at may pastor, kundi may mga membrong natututunang maging bahagi at maglingkod sa Diyos. May naglilinis, may nagpapaawit, may nagdadrive, may nagmumultimedia, may nagkakaloob, may nagtuturo ng bata. Iba-iba. At hindi ho yan magagawa ng isa lamang. At sa tuwing gagawin nyo yan, ang pinakang malalim na motibasyon ay dahil para sa Panginoon. And if you don't have the ministry, you think of this. Bakit po? Hindi nyo mararamdaman yung tunay na ligaya ng paglilingkod sa Diyos. Hindi sapat na may Diyos. Hindi sapat na tinanggap mo siya. Merong another level of happiness once you have something for the Lord. That's why this called Sunday worship service. Ano yung gawain mo para sa Diyos? Saang bagay ka nakakatulong para sa gawain ng Diyos? Think of it. Kung meron na, salamat sa Panginoon. Kung nawala, ano yung pwede mong ibalik? Sa limitado mong panahon, sa limitado mong lakas, sa limitado mong edad, ano yung kaya mo pang gawin para sa Diyos? Sapagkat lahat po tayo, hanggat nabubuhay, may pwedeng gawin para sa Panginoon. Salvation and service. The song says, trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. When you trust the Lord, it's on your salvation. Nanampalataya ka sa Diyos. You trust the Lord. Pero sabi, trust, meron pang isa. And obey. Ano yung obey? Serve the Lord. If you are saved, and if you serve, if you trust and obey, there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Nawa, habang tayo ay pinahihiram ng Diyos ng buhay, i-consider natin na habang ina-acquire natin yung kaligayahan through our dreams, through relationship, through material things,
sana may consider din natin na ang isa sa paraan ng Diyos para maging masaya ka, lingkod tayo sa Diyos. Because there is joy in serving Jesus. Amen?